May naaga sa ato na tanan. Adi kita naman sa nina programa Pagadumdum Season 2, Episode 5. Aramtana sa mga nagligad na mga bulan, kag ngani si manaman, ginpaabot sa aton an mapadapit sa ika-500 anyos o kuntuig sa Kristyanismo na pagtuod o Kristiyano na pagtuod didi sa Pilipinas. Na gindumdum ta na nag-abot ini didi sa Marso 16, 1521. So sa nina panahon sa Semana Santa na magadumdum kita kag magapamalandong sa nangyari sa nina Dios na iya pagiging tao na ginpasakitan, namatay pero nabuhay liwat. Ginaagda kita na pamalandungan tang panawagan na kung paano magkaigwa kita sin bago na buhay na ang aton ginatuodan kag ginasunod waran iba kundi aton Ginoong Jesucristo na amo andalan, kamatuodan kag buhay para sa aton tanan. Kag ginabasihan ta sani ang Ebanghelyo ni San Juan dida sa kapitulo 14 bersikulo 6. Akon balikan ang naging tema na panawagan sa simbahan kung paano magbag-on buhay, magtalikod sa kasalan, kag maginangayan na para sunod ni Kristo. Ang gingamit na sormaton sang Ginoo sa nagligad na Miyerkules sa Badlis na kinuha sa Ebanghelyo ni San Marcos sa kapitulo bersikulo 15 na talikdan ang kasalan kag magtuod sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo didi waran iba kundi ang aton Ginoong Jesucristo kag ngani ang sormaton man na naging tao. So ang panawagan na ini sa konbersyon, pagtalikod sa kasalan o kumbaga magkaigwasin metanoia na ginatawag na may pagbagon aton mga tagipusoon, kaisipan kag ngani pagkabuhay. Usad na matatawag naton usad na hagit sa iyo kag sa akon. Kung aton ba habuan ang kasalan kag ngani maging malulot sa pagsunod sa Ginoo sa nina Dios na ginatawag pagkamuot mismo. Kaya may mga ginggamit kung paano dili kita madaog sa tentasyon kag kasalan. Kung paano kita manggana. Mismo ang Ginoong Jesucristo ang naghatag sa aton sa sugad na mga pamaagi kung paano atuhan kumbaga ang tentasyon kag kasalan. Kaginhatag sa aton in natulo na harigi na magagamit ta na mabasa ta sa Ebanghelyo ni San Mateo sa kapitulo 6 mga bersikulo 1 pa 6 kag 16 pa 18. Namon mga masunod ang pagpangadji, ang pag-ayuno, kag ang paglimos. Nahimuon ini sa hugot sa puso, dili kay himuon na pakitang tao para sa mga sormaton sa Ginoo pakadto sa mga Parisiyo nga ginahimo ninda ini para dayawon lang sa mga tao. Didi ang ginaayo sa aton ang sincero, honesto na pagtuman sa sugad ng mga katukduan sang Ginoo. Kaya didi gingamit ini na mga matatawag naton armas, the tools we have been taught to use, kumbaga. Prayer, fasting, and almsgiving in order to edge closer to God as we continue our journey through life. Whatever penance we undertake, ang importante ang aton intensyon, ang aton motive,
is all important sa parte na ini. Kung gusto manggay nato na mabagon aton buhay, tatalikdan ta ang kasalaan na amon makasira san aton pagiging imahin san mala Diyos, san aton pagiging templo san mala Diyos. Amin ang panawagan niya sa kada usad sa aton. Pinaagi sa ninasimbahan na iya ginbilin, didi sa kinaban, naging tunaan niya sa tuig 33, si Caesarea Philippo, Jerusalem. Kaya didi, san magpakadto siya sa disyerto, tungod kay gusto niya maandaman niya sa diri, para sa pagtuman san pagbuot san mala Diyos, ginhimo niya sa sulod sang 40 diyas. Kita man, ginapahimo man sa ni. Lamang duha lang na mga adlaw an aton silbi retreat na ginatawag o kun baga pag-ayuno kag pag-abstinensya. Amo lang ang mga adlaw na Miyerkules sa Badlis kag an Biyernes Santo. Kag an tanan na Biyernes sa panahon san Kwaresma. Abstinensya na mga adlaw. So didi ginapaabot sa aton, we have it na gintunaan tayo nisan nagligad na Miyerkules sa Badlis. Hasta kagahapon, adlaw na Sabado, Marso 27. Naamo naton pang 40 kaadlaw na paglakaton sa ginatawag nato na retreat. Kagyana na aga, amo naman anaton pagtuna sa nina gintawag pasyon san Ginoo, naging pabati sa aton kagahapon, adlaw na Domingo, kung paano naton paghurup-hurupan ang pagsakit, ang kamatayon, kag ang pagkabuhay liwat sang Ginoo. Kaya naton ini malampasan, kaya naton ini habuan ang kasalan. Kung may sugad kita na pagtuod sa nina Diyos na naging tao, na sabi niya, siya ang burabod san buhay, kag pagkabuhay gihapon. Wara pa ako sinaraman na tao, lalo na sa buhay san mga santo kag santa, na naparaot ang buhay na nagsunod sa aton Ginoong Jesucristo. Iniman, padi, madre, soltero, daraga, may asawa, kita tanan ginaimbitaran na magsunod sa iya. Kay kung kita magsunod sa iya, may pakita ta an aton pagtuod. Kag dida sa pagtuod, adan aton pagtuman sa kasuguan san mala Diyos, kag sa mga katukduan sa ni. Nadumduman ko didian mga surmaton mismo sa naton Ginoo, naging surat ni Evangelista San Juan sa kapitulo 14, versikulo 12, 15 kag 23. Sabi sa naton Ginoo, ang nagatuod sa akon, magatuman sa nakon mga sugo. Kag nagatuman sa nakon mga sugo, amo ang may pagkamuot sa akon. So madali naton makilala kung kita may pagtuod sa Ginoo. Kag kung ginasabuhay tayo ni. Kaya sabi niya, pareho san pagtuod ko san sugo sa nakon Ama, ang nagatuod sa akon, kag magasunod sa akon, ang sugad na tao, mapupuno sin kalipayan. Promisa ina niya sa kada usad sa aton, na anda mamati, may pagtuod, kag nagalaom na iya pagabuligan. Kaya padayon na niya imbitasyon sa iyo kag sa akon. Dili lamang sa nina panahon sa Semana Santa, kundi sa tanan na adlaw sa naton pagkabuhay, sa ninaton paglakaton didi sa kalibutan. Kaya importante didi ang pagtuod gayon. Kaya ang pagtuod, kung hasta ini sa katapusan sa natong paglakaton, na magadanay kita sa iya, bilang burabod san buhay, kag buhay mismo, kita po maliligtas. Sa Ebanghelyo ni San Marcos sa kapitulo 16,
mga bersikulo 1 pa 16, lalo ng bersikulo 16. So, sa di na ginhimo nato na 40 days retreat, na sabi ko nga ni, gintapos san Sabado, we relive Jesus' experience in an attempt to establish a deeper bond and a closer relationship or friendship between God and ourselves. Kaya kalipay, kunbaga, an usad na makasasala, na anda magbago sa niya buhay kag magtalikod sang kasalaan, na mailigtas niya kalag. Kagamo man, kung sino man na naton gimbuligan, nakarupot sa pagtuod na nalagaton, na sa atong paghuna, nagkasala, kag naging makasalanon, kung aton mabuligan na makabalik siya, kag kilalahon ini na Diyos, maliligtas nato na niya kalag. Kag ngani, nabuligan naton na mailigtas ang aton mga kalag sa parte na ini. Si Santiago sa iya surat mismo o kung libro, sa kapitulo 5, versikulo 20, mabasa tayo sugad ng mga surmaton. Ang katahuman, san usad na tao na nakaamgo, san kaayo san mala Diyos, san pagkamot san mala Diyos, na magbalik sa iya. So the journey we make is an inward one into the wilderness of our innermost self to stand before God in all sincerity and truth. Kag ini po, kung himuon ta ini, dako inisin maibulig na kita magkaigwasin pagbaguan buhay. Na aton mapakusog an aton silbi pakigsumpaan sa iya, nagintunaan naton san gimbuligan kit sa naton mga hinigikanan, mga maninoy-maninay, nababaton ang una na sakramento, nagintugdas ang Ginoo ang sakramento san bunyag. Kaya nga ni, sabi sang Ginoo, kung dili kita mag-agi sa na seremonyas, pinagi sa tubig kag espiritu, dili kita makasulod sa kadian san Dios. Ato na mabasa mga surmaton mismo sang Ginoo, pakadto kan Nicodemo, sa Ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 3, versikulo 5, ngani pakadto sa 18. So amo po inian, usad naton pamalandungan habang kita adi sa nina Semana Santa. Kaya nga ni ginatawag na banal na simana. Kay ginahurop-huropan ta didi kung paano nanggana ang Ginoo kontra sa kasalaan. Kag nga ni kontra man sa kamatayon. So sa parte ni, this helps us to see ourselves as we really are and as we take stock of what we are doing with our time and our talents. We become more aware of our sinfulness. Sa padayon nato ng pagsunod, kag pagkilala sa nina Diyos, sa aton buhay, hinay-hinay, nagakaigumang kita sin transformation. O kunbaga, metanoia. O kunbaga, conversion sa parte na ini. Sa aton sadir na kusog, dili tayo ni kaya himuon. Pero kung kita nagatuod sa masurmaton sang Ginoo na sabi niya, magharani ka mo pirmi sa akon. Magtawag ka mo pirmi sa akon. Kay kon kamo magharani sa akon, kag mag-adal kamo sa akon, tutukduan ko kamo. Grabe na promesa sang Ginoo. Kag makaaram kamo sa akon. Antanan na iyo mabagat, na mapagpurbar, problema kag iba pa, an ginatawag mabugat, nagiging magaan. Kag an malisod, nagiging masayon. Basahon nato ng Ebanghelyo ni San Mateo, sa kapitulo 21, dili 21, 11, mga versikulo 25 pa 30. Ada didan mga surmaton mismo sa naton Ginoong Jesucristo. Kaya the need to change and to renew the struggle against evil by prayer, fasting, and
penance becomes, sabi pa, painfully obvious sa parte na ini. The penance we perform should make us realize that the spiritual things of life are more important than the material. Sabi sang Ginoo na, no, kay na sisibot ka mo sa mga butang na makinabanon, na nadudunot, na ano kay magatipon ka mo sa ni, ginakotkot, ginakalawang, dili magadugay, magtipon man kamo sa mga butang na espiritual o langit nun, na wara sin makapangawat, dili ginakotkot, dili ginakalawang, kag iba pa. So usad din na siguro makabulig para mas maging mabungahon ini na Semana Santa, kag ngani an aton pagsilibrar sa nina ika-500 anyos na Kristiyano na pagtuod na nag-abot didi sa aton nasod. Nangyari ini San Marso 16, 1521. So lugod, dili na kay sabi pa anaton pagtuod pareho lang gyapon sa jutay na pisog o kon mustasa, san pisog san mustasa. Nagdako na lugod ini. Dili kita makahimo sin pagbag-o, kag makahimo sin matuman taan pagbuot san mala Dios kung aton ipariho naton buhay sa usad na pagong ubao na nakatago lang pirmihan ulo sa bakayan. Dili man kita magapadayon pagkamang o paghiwag. Na magpabili na usad lamang na caterpillar na ginatawag, kundi maghali sa pagiging caterpillar para maging usad na butterfly na ginatawag. Sa atong padayon pa na paghurup-hurup sa nina panahon san Semana Santa, amo po niya naton mahimo pa na as we become conscious, we are dust, and unto dust we shall return. Our shortcomings, our faults, we realize that changes need to be made. Come up with a resolution. So base na lang ini na Semana Santa, makahimo kita sin resolution. Dili lamang kung naabot ang bagong tuig, na nasabi kita bagong buhay, pwede man nato na mahimo saya na. The time is now, na ginasabi. So usad din na pamalandungan ta paghurup-hurupan, to be pleasant, to be better person, or maybe become a saint. So kita tanan kandidato man sa pagiging santo, pagiging santa. Bisan dili kita maproklamar, pero sa aton padayon na pagsabuhay, san katukduan kag kasuguan sa nina Dios na naging tao, bubuligan kita na maging banal, maging matanos na mga parasunod niya. So, usad ini na ginasabi ko panawagan. Daily prayers as Jesus taught us, as what we have in Matthew chapter 6 verses 9 to 13. Sabi niya, magpangadji ka mo pirmi. Magpangadji ka mo pirmi. Pray without ceasing, so that you may not fall into temptation, into committing sins sa parte na ini. Kaya sabi niya, kung kamu mangadji, irugon ninyo ini. Pray like this, the Our Father prayer. So dida, ang sulod sa na Our Father prayer, puno sin pagkilala sa nina Diyos. Unahon tanay na umawon ini siya. Kay siyang burabod san buhay, kag siya man an aton kusog, kag kaligtasan. Ngani, amo man ang burabod san aton kabanalan. So didi, ginapaabot sa aton is of importance to us all as it is the vital lifeline in our friendship with God. Our imitation
sa ninabuhay sa naton Ginoong Jesucristo. And our invitation to a personal relationship with Christ cannot be achieved without prayer. We give top priority sa ninaginsabi sang Ginoo. And this, making it a priority, strengthens our faith and trust and brings us closer to God. So it is a time for soul searching when we are challenged to measure up to the call of God in various aspects of life and to take practical steps to face the evil of sin and selfishness within us. So adi ang panawagan na magkaigwasin aksyon. Dili kay pamatian ta lang, kag maging relax lang kita, kay an diablo is considered a roaring lion looking for someone to eat or to devour. Kung magpabaya lang kita, manggagana ang maraot na espiritu sa aton buhay. Kaya magarisgo po kita. Kada adlaw ginatawag kita sa sugad na konbersyon. Kag ngani ang pagrisgo silpi dili kita magtugot na lukuhon pa kita sa diablo. Kundili magahimo kita sin pakigsumpaan na nano man ang mangyari, kita magapabilin na kaupod kag parasunod ni Kristo. Dili lamang sa surmaton, kundili dida sa mga maayo na himo kag klase sang pagkabuhay. Maghatag lugod sa inspirasyon sa aton ang duha na santo na martir na mga Pilipino kung paano ninda gintistiguhan aninda pagtuod kan Jesucristo hasta sa kamatayon man. Pareho man sa pagtistigo sa naton Ginoong Jesucristo hasta sa kamatayon sa cross, sa pagtuman sa pagbuot san Ama. A call to action for a change in behavior because our persistent sinfulness spoils growth in the love of God. If we intend that this season of grace to be a purifying experience of vital spiritual worth, the challenge of saying no to ourselves and yes to God is what constitutes the struggle. Kaya mapangadji kita, di lamang sani na kaga-aga, sani na reflection, kundi sa Ama, sa tanan naton na panahon sa paglakaton na ginatag pa sa aton. Kay di man naton aram, we do not know the hour nor the day kung paano mawaran kita sa ninabuhay. Ang importante na sa kada adlaw sa naton paglakaton, sa Simana Santa o sa luwas ng Simana Santa, ada kita nagapakita kag nagatestigo na si Kristo among burabod san buhay kag pagkabuhay gihapon. May the Father hear our prayers which we make in faith and show us His love as we respond to His call. Ginayo naton ini, pinaagi ka ni Jesucristo, naton Ginoo. Amen.